Bakit ka kaagad nagdala ng bagong babae, Daddy? Alam mong kamamatay lang ni Mom. 3 linggo pa lang, Dad. Tapos may bago ka na agad? Ha? Sigaw ni Amira sa kanyang ama, nakapapasok pa lang sa mansyon nila. Bago nga ba? Baka itinago lang. Baka nga, kabit niya yan. Where's your manners, Azira? Putol ng dad nila na si Alan kay Azira, na siyang kakambal ni Amira. 17 years old na ang magkambal at parehong ayaw sa bagong babae ng daddy nila. Bakit? Gusto mo bang itanggi ang sinasabi ko, ha? Tama naman ako, di ba? Kasi paano nga naman makakahanap ka ng bago? Gayong ilang taon na kayong kasal ni Mom. Ano yan? Love at first sight? At pagkatapos pa talagang mamatay ng asawa mo? Asik ni Amira kay Alan na napahilot sa noon nito. Mahal ko ang mommy nyo, Amira, Azira. Pero natuto na ring mahalin ng puso ko ang tita Clara ninyo. She is a good person. Kung kikilalanin nyo lang siya, makikita nyo ang sinasabi ko. Saka wala akong kabit. Intindihin nyo rin naman sana ako. Mga anak ko kayo. Dapat iniintindi nyo ako. Hindi lang kayo nawalan ng ina. Ako, nawalan ako ng asawa. Pakiusap ni Alan sa magkambal, ngunit sabay na nag-iwas lang ng tingin ang dalawa. Kalaunan, muling ibinalik ni Amira ang tingin sa kanyang ama. Hindi ko gusto ang bago mong babae, Dad. Gawin mo siyang nobya kung gusto mo o asawa. Wala akong pake. Pero, huwag kang aasa na magiging maganda ang pakikitungo ko sa kanya. Seryosong sabi ni Amira at tinalikuran na ito. Inismiran lang din ni Azira ang kanyang amang si Alan bago sinundan ang kakambal niya. May rason si Amira, kaya galit na galit siya sa bagong babae ng kanilang ama. Hindi alam ni Alan, ngunit nakita nila si Clara na may kausap na ibang lalaki at kahawak kamay pa nito. Alam ni Amira na may balak na masama sa pamilya nila ang Clara na yon. Lalo na dahil mayaman sila at may kumpanya. Sinabi niya ang nalaman niya kay Azira at sabay nilang sinundan si Clara at mas lalong napagtanto na hindi nga kasing bait ng inaakala ni Alan ang babaeng nakilala nito. He is so blinded. Alam kong heartbroken siya dahil kawawala lang ni Mommy. Pero kailangan ba maging ganun siya kabobo? Sigaw kaagad ni Azira pagkapasok nila sa kanilang kwarto. Malakas na isinarapan ni Azira ang pinto ng kanilang kwarto. Sabihin na lang natin sa kanya ng diretso ang nakita natin. We have photos. Gamitin natin yun bilang proof na naglolo ko ang Clara na yun sa kanya. Kapag nakita ni Dad ng litratong yun, paniguradong matatauhan siya. Kailangan niyang matauhan, okay? Hindi ako makakapayag na magiging bagong mami natin ang bruha na yun. Angil ni Amira dito. Parehong mainitin ang ulo ng kambal. Magkasundo rin sila sa lahat ng bagay. Kaya nga, nasa iisang kwarto lamang silang dalawa. Dahil hindi rin sila mapaghiwalay ng kanilang mga magulang. Kahit malalaki na, ganun pa rin ang kanilang setup. Nakakainis din talaga ang Clara na yun eh. Mukha siyang maamo kapag kasama si Dad. Pero pulang-pula naman ang labi kapag wala si Daddy sa paligid niya. Mukhang di makabasig pinggan. Pero sa likod nito, kung sino-sinong braso pa lang hinahawakan. Nakakadiri. And Dad is so stupid for even believing her tragic tale. Oh my God! Crazy. Turan ni Azira. Narinig kasi ng magkambal si Clara. Kinuwento nito ang talambuhay nito sa daddy nila. Mahirap lang daw ito at maagang nawalan ng magulang. Pagkatapos ay dinala sa ampunan. Kaya umayos-ayos ang buhay nito dahil daw may kumupkup sa kanya.
Well, her tragic tale may be true. Pero ang kapal ng mukha niyang gamitin yun kay Daddy. Kung hawak sa kamay at braso lang ginawa niya, hindi papasok sa isip ko na may balak siya sa ating masama. Pero nakita natin kung paano siya makipaghalikan sa mga lalaking yun, Azira. Kaya kailangan nating ipakita kay Dad ang mga litratong nakuha natin. He'll definitely believe us after seeing these photos. Kapag hindi niya pa rin tayo pinaniwalaan, talagang itatakwil ko siya bilang ama. Nakasimangot na sabi ni Amira at sumubsob sa kanyang kama. Kung nandito lang si Mommy, kung hindi lang sana nawala ng brake ang kotse niya, di sana buhay pa siya ngayon. Di sana hindi maghahanap si Daddy ng bagong babae. Di sana hindi natin kailangan magmakaawa kay Daddy. Malungkot na sabi ni Azira na sumubsob na din sa kama nito. Nang marinig ni Amira ang hikbi ni Azira, kaagad siyang lumapit dito. Kahit sa katotohanan na si Azira ang pinakamatapang sa kanilang dalawa, ito rin ang sobrang iyakin. Kahit simpleng bagay, iniiyakan nito. Marahang niyakap ni Amira si Azira habang tinatapik-tapik ang likuran nito para patahanin ang kakambal. Magiging maayos din ang lahat. Bukas na bukas, kakausapin natin si Daddy. Kapag nakausap na natin siya, wala na magiging problema sa pagitan natin. Mapapaalis na rin natin ang Clara na yun sa buhay ni Dad. Aniya at marahang hinaplos ang likuran ni Azira. Ngunit kinabukasan, nalaman na lamang nila Amira at Azira na umalis ang kanilang ama patungong ibang bansa, kasama ang bago nitong girlfriend na si Clara. Agad na kinabahan ang magkambal. Alam nila na may mangyayaring masama sa pagbalik ng kanilang ama. At tama nga sila nang malaman nilang mag-asawa na ang mga ito dahil sikretong nagpakasal kuno ang dalawa sa ibang bansa. Na-meet mo na sila, hindi ba? Ito si Amira, ito naman si Azira. You can differentiate them though. Sa skin tone nila. Morena si Azira, mestiza si Amira. Nagmana kasi sa akin si Azira. Habang ang dati ko namang asawa, doon nagmana si Amira. Pakilala at paliwanag ni Alan sa kanyang mga anak kay Clara na matamis ng humiti sa kanilang dalawa. Parehong umigting ang panga ng dalawa. Walang umimik sa kanila at sabay pa nilang tinalikuran ng mga ito para umakyat sa kwarto. Pasensya ka na, hindi pa rin nila matanggap na may bago na ako mahal. Tura ni Alan kay Clara na hinaplos naman ang kanyang dibdib. Ayos lang, naiintindihan ko sila. Saka mga bata pa ang mga anak mo. Paniguradong maiintindihan din nila ang lahat kapag nagtagal na tayo. Sagot ni Clara na ikinabuntong hininga ni Alan, ngunit kalaunan tumango naman ito. Good morning, Amira, Azira. Nakangiting bati ni Clara sa magkambal na hindi siya pinagtuunan ng pansin. Dahil hindi nakatingin sina Amira at Azira, hindi napansin ng mga ito ang pagdilim ng ekspresyon ng kanilang stepmother. Bahagya pang umigting ang panga nito sa inis. Pero, nang bigla ang lumabas sa kusina si Alan, nakasunod ang ilang mga tauhan na may bitbit na pagkain. Kaagad na naging matamis ang ngiti sa labi ni Clara. Good morning, princesses! Kamusta naging tulog nyo? Napabuntong hininga si Alan dahil kilala niya masyado ang mga anak niya. Kapag ayaw ng mga ito, ayaw talaga. Kahit pa ata hindi siya pansinin ng isang taon, nina Amira at Azira, kakayanin ng mga ito. Aalis ako ngayong araw para sa isang business trip sa Thailand. Kasama ko ang mommy niyo sa business trip na ito. Hindi siya ang mommy namin. Putol ni Azira sa kanilang ama habang nakairap. Azira's right. Kung gusto mo makasama si mommy sa business trip mo, hukayin mo siya sa sementeryo. Ay, nawalan na ako ng ganang kumain. Papasok na ako. Enjoy the food. Sana, mabulunan kayo, Este. Sana, maging masayang buhay mag-asawa ninyo. Sarkastik ang sabi ni Azira at tumayo. Sumunod din kaagad si Amira na sinamaan pa ng tingin si Clara.
Ang magkambal talaga na yun. Pasensya ka na talaga, mahal ha. Hindi ko makausap ng maayos yung magkapatid na yun kapag galit sila. Kapag ayaw nila, talagang ayaw nila eh. Ayaw ko ipilit at baka magkagulo lang lalo. Mahinang sabi ni Alan sa kanyang bagong asawa. Maliit na ngumiti naman si Clara. Ayos lang. Ano ka ba, mahal? Naiintindihan ko, okay? Mga bata pa sila. Kapag lumaki na sila, maiintindihan din nila yung pagmamahalan natin ito. Sagot ni Clara at hinaplos ang balikat ni Alan. Hindi ba kayo magpapaalam sa daddy at mommy ninyo, mga iha? Tanong ng mayordoma, kina Amira at Azira na abala sa ginagawang assignment ng mga ito. Patay na ang mommy ko. Besides, if hindi maintindihan ni daddy ang gusto naming mangyari, wala na ring rason para tawagin namin siyang daddy namin. Mas mahal niya naman ang Clara na yon kaysa sa aming dalawa ni Amira. Sagot ni Azira na umira pa. Naku, kayong mga bata talaga. Hindi dapat kayo gumaganyan. Alam naman ninyo kung gaano kayo kamahal ng inyong ama. Tura ng mayordoma. Pero hindi niya kami pinapakinggan. Ilang beses na namin sinabi na walang magandang idudulot yung Clara na yun sa buhay niya. Pero ayaw niya kaming pakinggan. Pinakasalan niya pa talaga nang hindi namin nalalaman. Basta, galit ako kay daddy. Ayaw ko na siya maging daddy. Kung hindi niya rin naman kami pakikinggan sa gusto namin. Malditang sagot ni Amira sa mayordoma na napabuntong hininga na lamang. Hindi nga nagpaalam ang mga ito. Umalis sina Alan at Clara para sa isang business trip. Ngunit isang karumal-dumal na balita ang dumating kina Amira at Azira pagkaraan ng 3 araw. Manang, ba't ang ingay nyo? Nagtatakang tanong ni Azira sa mayordoma pagkababa niya sa malaki nilang hagdan. Nakasunod din sa kanya si Amira na inaantok pa. Kasi hindi matapos-tapos ng mayordoma ang gusto nitong sabihin at namutla pa sa takot na siyang ikinataka ni Azira. Pati ang kaantukan ni Amira ay nawala dahil kuryoso siya sa nangyayari. May nangyari ba? Bakit ang putla-putla mo, Manang? May sakit ka ba? Nag-aalalang tanong ni Amira at kaagad nilapitan ng mayordoma at nang maramdaman ang panginginig ng kamay nito, mas lalo lamang nag-alala si Amira. Bakit din nanginginig ang kamay mo, Manang? Napagod ka ba ng sobra mula sa pagtatrabaho mo? Dapat nagpahinga ka muna, Manang. Baka mapano ka eh. Dagdag ni Amira, ngunit umiling-iling lamang ang mayordoma hanggang sa biglaan nitong naiyak. Ang daddy ninyo, si Sir Alan. Panimula ng mayordoma, na kaagad ikinakabog ng dibdib ni na Amira at Azira. Bakit? Ano meron sa kanya? Nagbago na ba ang isip niya tungkol kay Clara? Azira, Amira, ang daddy niyo patay na. Pagbabalita nito, na siyang parehong ikinatigil ni na Azira at Amira. Kalaunan, tumawa ng malakas si Azira na siyang unang nakabawi sa pagkagulat. Grabe, Manang. Sinabi ito ni daddy sa inyo, no? Gusto niyang patawarin namin siya, kaya tinakot niya kami ng ganito. Ganon? Umiling naman ang mayordoma. At sa itsura nito, hindi ito nagbibiro. Gumala sila kagabi. Gusto nilang pumunta sa parke. Kaso, may mga lasing doon. Sinubukan nilang galawin si Ma'am Clara kaya nakipaglaban ang daddy niyo kahit di siya marunong. Namatay siya. Nasaksak siya na isang lalaking lasing na may daladala pang kutsilyo. Dead on arrival. Diyos ko, si Alan. Nanginginig na pagpapaliwanag ng mayordoma, kaya tuluyan ang natigilan ng kambal. Si Azira napatulala. Hindi na ito nagsalita hanggang sa biglaang nanghina ang mga tuhod nito at bumagsak ito sa sahig. You are lying, Manang. Hindi patay si Daddy. Sabi niya uuwi siya. Aawayan pa namin siya eh. He is supposed to break up with that fucking
disgusting woman. Sigaw ni Azira, nakaagad naluha. Mabilis na dinaluhan ni Amira ang kambal, na sobrang lakas na naging pag-iyak. He is not dead. He is not dead. Galit pa ako sa kanya. Hindi ko pa siya napapatawad. Si Amira, na kanina patahimik, naluha na rin. Bigla ang tinamaan si Amira ng pagsisisi dahil sa sinabi niya mga pangit na salita laban sa daddy niya. Kambal, hanapin natin si daddy. Hindi pa patay si daddy, right? Right? Tura ni Azira kay Amira na niyakap siya ng mahigpit. Mas lalong napahagulhol si Azira. Naikuyom na lamang ni Amira ang kanyang kamay. May nararamdaman siyang kakaiba sa pagkamatay ng kanyang ama. Pakiramdam ni Amira, sadya lahat ng nangyari. At kung paano, at bakit, aalamin niya ang lahat-lahat. 3 weeks later, bakit mo inalis sa mga kasambahay namin? Matagal na silang nandito sa mansyon. We've been together for years here. Kapag nalaman to ni Daddy, panigurado magagalit siya. Sigaw ni Azira kay Clara pagkapasok ng dalagita sa opisina ng kanilang daddy, kung saan nananatili si Clara. Nag-angat si Clara ng tingin kay Azira at napatingin din siya kay Amira na nakasunod dito. Pagkatapos ay ngumiti ito. Alam ko na sanay kayo na palaging inuutos ang gusto niyo pero ito ang gusto ng daddy niyo. Noong ikinasal kami, palagi kayong dalawang pinag-uusapan namin. Gusto niyang matuto kayong maging independent. Hindi yung palagi kayong may mga yaya at gwardya. Sinusunod ko lang ang gusto niya, lalo na dahil wala na rin siya dito sa mundo. Oh my God! You're a liar. Palaging nag-aalala sa amin si Daddy. Hindi niya kami hinahayaang mag-isa. Sinubukan namin siyang kausapin noon tungkol sa pagiging independent namin ni Azira. Gusto namin magkaroon ng maliit na apartment at kumita para sa sarili namin habang bata pa, para matuto. Pero hindi niya kami pinayagan dahil sobrang pag-aalala niya. Your lines doesn't align with my father's, Clara. Putol ni Amira kay Clara na umigting ang panga sa inis. Mabilis na hinila ni Amira si Azira nang bigla ang hawakan ni Clara ang maliit na vase at binato yun sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Azira habang walang nagbago sa ekspresyon ni Amira. Ako ang bago niyong mommy. Ako ang sinabihan ng daddy niyo sa ayaw niyo at sa gusto. Kailangan niyo ako sundin! Gigil na sigaw ni Clara. Lumabas din ang mabaho mong ugali. Ha! Kitang-kita oh! How dare you ruin that vase? Bigayan ng mommy ko sa daddy ko. Walang niya ka talaga. Lumayas ka sa pamamahay namin. Wala kang karapatan na panghimasukan ng buhay namin dito. Sampid ka lang! Sigaw ni Azira sa galit. Sampid? Makikita mo, Azira? Makikita mo ngayong gabi kung sino ang totoong sampid sa ating dalawa. Nakangising sagot ni Clara at iniwan ang kambal sa opisina ni Alan. And Daddy didn't listen to us. Sinabihan na natin siya na hindi maganda ang pakiramdam natin sa babaeng yun. Pero hindi siya nakinig. Look at what she did to our mother's vase. Naluluhang sabi ni Azira. At galit na galit. At dahan-dahang pinulot ang basag na bahagi ng mga vase. Noong paalis na sina Amira at Azira papuntang paaralan, hinanap po na ni Amira si Clara. Gusto niyang tanungin ito kung bakit ang daddy pa nila ang napili nitong lokohin. Gayong wala naman silang ginagawang masama. Kompleto na ba ang lahat? Tanong ni Clara sa kausap niya sa kabilang linya ng cellphone. Mabilis na kumunot ang noo ni Amira sa narinig. Inilabas din ni Amira ang kanyang cellphone para i-record ang mga naririnig niya. Lalo na dahil pakiramdam niya may tinatago nga si Clara. Good. Mamayang hapon, pagkalabas ng kambal na Azira at Amira sa paaralan, sa kanyo sila kunin. Wala na ang daddy nila. Napatay na. Kaya sila na ang susunod. Pagkatapos ito magiging akin na ang lahat ng yaman nila. Mapapauwi ko na rin ang anak ko mula sa States. Kaya dapat maging maayos tong plano nyo. Kapag pumalpak ito, kayo ang susunod ay papapatay ko. Ang malambing na boses nito,
Biglang naging malademonyo. Napaawang ang bibig ni Amira sa narinig. Hindi niya ito inaasahan. Siya ba? Siya ba nagpapatay kay Daddy? Siya ba nag-utos sa mga lasing niyo na patayin si Daddy? Nanginginig na tanong ni Amira sa sarili. Oo na. Kapag gumana ang plano at namatay ang dalawang anak ni Alan, bibigyan ko kayo ng parte sa yaman na makukuha ko. Wala na rin naman magagawa mga batang yon. Lalo na dahil pinaalis ko na ang mga kasambahay nila at gwardya. Wala nang magbabantay pa sa kanila. Kaya magiging madali na para sa inyo ang patayin sila. Oh my God! Hindi na ako makapaghintay. Sampid lang ako sa ngayon. Pero kapag nawala na sila, ako na ang maiiwang nagmamay-ari ng mga yaman na to. Dagdag ni Clara at humalakhak pa. Kumayom ang kamao ni Amira. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo pabalik sa kambal niya. Natakang-taka nang makita siyang galit na galit. Ano nangyari sa'yo? May ginawa na naman ba ang Clara na yon? Tanong ni Azira. Pinatay niya si Daddy. Ano? She did what? Tayo ang sunod niya ipapapatay, Azira. Sinadya niyang alisin ang mga gwardya natin para wala tayong maging kalaban-laban sa kanila. At kapag nangyari yon, magiging kanya na lahat ng yaman natin. Yun ang habol niya sa pamilya natin simula pa lang. Ang yaman natin. Kaya pakiramdam ko may mali sa pagkamatay ni Dad. Dahil pala yun, nasa malapit lang ang naging dahilan ng pagkamatay niya. That Clara, magbabayad siya. Mariing sabi ni Amira sa sobrang galit na pinipigilan niyang lumabas. Anong gagawin natin? Tanong ni Azira na bumakas sa mukha ang pag-aalala. May balak ako, pero ayaw kong isali ka sa bagay na to. Baka mapahamak ka. Hindi ko kakayanin kapag pati ikaw nawala sa akin, Azira. Ikaw na lang nag-iisa kong kapamilya. Sagot ni Amira at hinawakan ang kakambal sa kamay nito. Kambal mo ko, Amira. Mula pa sa tiyan ni Mommy, magkasama na tayong dalawa. Sasamahan din kita sa bagay na to. Hindi ako makakapayag na lalaban ka mag-isa lang. Tura ni Azira at hinawakan din pabalik ang mga kamay ni Amira. Wala sa sariling napangiti si Amira kasabay ng pagtango niya. So anong plano natin? Dagdag na tanong ng kanyang kambal. Kapag hinabol na tayo, panatilihin mo ligtas ang sarili mo, okay? Ibibigay ko sa iyo ang recording ng sasabihin nila. Kaya tumakbo ka kaagad pagkatapos. Ako na ang bahalang iligaw silang lahat kapag nagkataon. Naiintindihan mo ba, Azira? Tanong ni Amira sa kakambal. Nasa loob sila ng paaralan nila. Kapag nasa labas na silang dalawa ng gate, alam nila na may kukuha sa kanilang mga lalaki o maghahabol. Ang plano ni Amira ay ang magpa-corner sa mga ito. Sa kanila tatanungin ang mga ito tungkol sa taong nag-utos sa kanila na kunin sila. Dahil tungkol sa teknolohiya ang kumpanya ng pamilya ni na Amira at Azira, marami silang mga gadgets na nakuha mula doon. Mga updated gadgets at camera na pwede nila magamit. Oo na, basta mag-iingat ka, okay? Sagot ni Azira sa kakambal bago inayos ang suot na kwintas. Nandoon ang camera na kukuha ng video sa lahat. Babalik akong ligtas sa'yo. Pangako yan. Pagkatapos ipapakulong natin ang babaeng yon. Determinadong sagot ni Amira. Nang makalabas ang dalawa sa gate ng paaralan, naging alerto kaagad ang pandaman nila. Alam nilang may nakatingin sa kanila sa kung saan. Maglakad na lang tayo. Kapag kumuha tayo ng taxi, mahihirapan tayong tumakas. Baka rin at kasabwat ang driver ng taxi na sasakyan natin. Bulong ni Amira kay Azira na tumango naman sa sinabi niya. May sumusunod sa atin. Kalaunan, ani Amira sa kanyang kambal habang diretso lamang ang tingin at naglakad sa harap. Yan na ba ang pinadala ng Clara na yun sa atin? Do they have guns? Tanong ni Azira na gusto pang silipin ng mga ito. Kundi lang siya pinigilan ni Amira. Huwag mo silang lingunin. Kapag napansin nila na nakatingin tayo, baka maalerto sila. Makinig ka sa akin.
May kagubatan tayo madadaanan. Bago tayo makauwi, hindi ba? Doon tayo tatakbo. Ililigaw natin sila doon hanggang sa ma-corner nila tayo. Kapag nangyari yun, saka natin sila tatanungin. At kapag nakuha na natin ang ebidensya laban kay Clara, saka katatakas, okay? Mariing tumango si Azira. At nang makarating sila sa kagubatan, na nasa gilid ng highway, kaagad na pumasok doon ang kambal. Nagkatingin na ng mga lalaki na kasunod sa kanila at napamura ng matanto na alam ng dalawa na nakasunod sila sa mga ito. Habulin nyo! Kapag nalaman ni Madam na naiwala natin ang kambal na yun, mananagot tayo! Sigaw ng isa na agad sinunod ng iba. Naghabulan ng mga ito sa loob ng kagubatan hanggang sa makorner ng mga ito sina Azira at Amira. Hindi na makatakbo pa ang kambal dahil sa likod nila ay isang bangin. Sino kayo? Ba't nyo kami hinahabol? Ha? Sino nagpadala sa inyo? Tumawa ang lalaki nasa gitna. Kasama niyo siya, pero hindi niyo alam kung sino? Si Clara? Pineke ni Amira ang kanyang reaksyon. Kahit alam naman niya ang totoo. Mamamatay na rin naman kayo, kaya sasabihin ko na lang sa inyo ang totoo. Tutal, kay Madam na rin mapupunta lahat kapag nawala kayo sa landas niya. Oo, si Madam Clara nga nag-utos ng lahat. Pinasok niya ang buhay niyo para makuha ang yaman ng pamilya niyo. Oh, gusto ko lang din sabihin na si Madam Clara ang nagbayad sa mga lasing na nakasalamuhan nila para saksakin ang ama ninyo. Pero huwag kayong mag-alala. Pagkatapos nito, susunod na rin kayo sa daddy niyo. Hindi ba masaya? Happy family na kayo sa langit. Yan ang kailangan ko para balikan si Clara. Kukunin namin pabalik sa kanyang lahat. Lahat ng meron kami. Hindi siya magwawagi. Saad ni Amira at hinubad ang kanyang kwintas para ibigay yon kay Azira. Sa pag-aakala na makakaharap na may nakatagong bomba o magpapahamak sa kanila sa kwintas na yon, kaagad sumugod ang mga ito. Ang tatlo may hawak pang patalim. Sa pagkagulat at kaba ng kambal, wala silang nagawa kundi ang umatras at tumalon sa bangin. Kumapit ka sa akin, Azira! Kahit ikaw na lang mabuhay sa ating dalawa! Kahit ikaw lang! Sigaw ni Amira at niyakap ang kambal para protektahan ito. Ngunit sa gitna ng pagkahulog, ibinaliktad ni Azira ang posisyon nila. Ngayon, si Azira na ang nakayakap kay Amira. Ibinigay ni Azira ang kwintas pabalik kay Amira. Itiwala ako sa iyo, Amira. Alam ko na mas kakayanin mo to kaysa sa akin. Salamat at ikaw ang naging kambal ko. Please, do everything. Ipaghiganti mo kami. Hiling ni Azira, kasabay ng pagpatak ng luha nito. Gustong kumawala ni Amira, ngunit hinihigpitan lamang ni Azira ang pagkakayakap sa kanyang kambal. Upang, sa malakas na paglapat nila sa pinakadulong bahagi ng bangin, mabuhay man lang si Amira. Kahit ang kapalit nun, ang buhay mismo ni Azira. 3 years later, nagbalik na raw ang anak ng babaeng yun. Balita ni Rasha, ang anak ng taong nagligtas kay Amira. 3 taon na rin na nakakalipas. Hindi pa rin maalis sa isipan ni Amira ang nangyari. Nagising siya, nayakap-yakap pa rin ang kambal niyang si Azira. Ngunit wala na itong buhay. Dahil sa matinding impact ng pagkahulog nilang dalawa. Yun ang unang beses na humagulhol si Amira ng sobrang lakas. Kahit nung nawala ang daddy nila, hindi siya umiyak ng ganun kalakas. Noong panahon lang na yun, kung kailan nawala ang kahati niya sa buhay. Buti naman, akala ko hindi na niya ipapakita sa akin ang anak niya. Siguro, lumalago na ng sobrang kumpanya namin. Kaya gusto niyang ibigay yun sa anak niya. Ano ang pangalan ng lalaking yan? Archer? Right? Tanong ni Amira habang may ngisi sa kanyang labi. Hawak-hawak niya ang isang pamilyar na kwintas sa kamay niya. Ang kwintas kung saan nakatago ang mga katotohanan na magpapabagsak kay Clara. Handa ka na ba sa gagawin mo? Sigurado ka ba talagang gagamitin mo ang Archer na yon laban sa sarili niyang ina?
Paano kapag napagtanto niyang ginagamit mo siya? Paano kapag sa huli piliin niya pa rin protektahan ng mami niya? Sunod-sunod na tanong ni Russia sa kaibigan. Hindi ko hahayaang mangyari ang bagay na yan. I'll make him fall for me. Tipong hulog na kung papipiliin siya sa pagitan namin ng mami niya, wala siyang ibang may isip kundi piliin ako. Kapag nangyari yon, walang magagawa ang Clara na yon. Hindi ko siya ibibigay sa mga pulis. Tapos na ako magtiis sa mga ginawa niya sa amin. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang papatay sa kanya. Katulad ng pagpatay niya sa daddy at kakambal ko. Kung sigurado ka na dyan, wala na akong magagawa pa. Wala rin naman akong balak na pigilan ka. Lalo na dahil alam ko kung gaano kasakit ang ginawa niya sa'yo. Ang gusto ko lang mag-ingat ka. Yun din panigurado ang gusto mangyari ni Dad. Turan ni Russia at ninitian ng kaibigan bago tinapik ang balikat nito. 3 years ago, nakita ng dad ni Russia kung paano bumagsak ang kambal sa isang bangin. Ganoon din ang nangyari nung makita niyang hinahabol ang mga ito ng kalalakihan. Hindi sana ito mag-aalala, kaso nakita rin ito kung paano sumunod ang mga inutusang tauhan ni Clara sa mga babae. Kaya nagtungo rin siya doon. Nasaksihan nito lahat. At pagkatapos nito makitang umalis ang mga tauhan ni Clara, saka ito nagtawag ng mga taong tutulong para makaligtas ang kambal. Ngunit na makarating sa dulo ng bangin, tanging malakas na hagulhol ni Amira ang bumungad sa kanila, habang yakap-yakap nito ang walang buhay na si Azira. Wow, ang ganda! Manghang sabi ni Amira habang hinahaplos ang bintana ng kotseng nakita niya. Matamis na ngumiti si Amira habang nakatingin sa kotse. Bagong edisyon yon ng Lamborghini. Kaya nakuha na ng atensyon niya. O mas tamang sabihin na pinipeke niya ang lahat para makuha ang atensyon ng taong nasa loob ng kotse. Hindi nga nagkamali si Amira. Lalo na nang dahan-dahan bumukas ang bintana ng kotse na yon. Oh, sorry. Gulat na sabi ni Amira kasabay ng pag-awang ng labi niya. Bumungad sa kanya ang matamis na ngiti ni Archer. Nagustuhan mo ba? Tanong pa nito, kaya napakurap-kurap siya ng mata, kasabay ng pag-atras niya papalayo sa kotse. Sorry hindi ko alam na may tao pala sa loob. Naistorbo ba kita? Nagasgasan ko ba? Nagkukunwaring nag-aalala at sunod-sunod na tanong ni Amira kay Archer. Ang gaan-gaan na aura niya at mukhang mabait. Ba't nagkaroon ng ganitong anak ang buwisit na Clarang yun? Tura ni Amira sa likod ng kanyang isipan. Ayos lang, wala kang kasalanan. Wala namang gasgas. Tinatanong ko lang kung nagustuhan mo ba. Pwede ko ipakita sa iyo ang loob mismo ng kotse kung gusto mo. Sagot ni Archer na may matamis na ngiti sa labi nito. Nagpeke naman si Amira ng hiya at yumuko pa para mas convincing itong tingnan. Kalaunan, umiling-iling siya para tumanggi. Huwag na, nakakahiya naman. Di naman kailangan Nagandahan lang ako. Ito yung new edition ng Lamborghini, di ba? Nakita ko ito sa isang magazine na nabasa ko. Nagustuhan ko kaso wala naman ako sapat na pera para sa ganitong bagay. Tsaka namanghalang ako kasi nakita ko ng ganito sa personal. Mahinang sabi ni Amira at hinaplos na naman ang kotse. I actually hated this car at first. Bigay ito ng mom ko sa akin. Pero di ko inaasahan na magugustuhan ko ito dahil sa sinabi mo ngayon. You make it sound enticing. Nangingiting sabi ni Archer na ikinatawa ni Amira. Siguro, kasi manghang-mangha ako kaya ganon. O sige na, baka naaabala na kita. Alis na ako Salamat at di ka nagalit. Turan ni Amira tumalikod. 3, 2, 1. Pagbibilang pa ni Amira sa likod ng kanyang isipan. Wait!
Malawak na napangiti si Amira sa ginawang pagpigil ni Archer sa kanya. Bago hinarap ni Amira ang lalaki, binalik niya muna sa dating inosenteng ekspresyon ang kanyang muka. Bakit? May problema ba? Nagbago ba isip mo? At gusto mong bayaran ko yung paghawak ko sa kotse mo? No, of course not. Gusto ko lang sana hingin ang phone number mo kung ayos na sa'yo. I can talk to you more about the car if you want. Napakurap-kurap si Amira sa narinig niya. At kalaunan, natawa. Dahan-dahan lumapit si Amira kay Archer habang may ngiti sa kanyang labi. Are you trying to hit on me? Gusto mo ba ako? Sa unang pagkikita nating to? Hindi makapaniwala ang tanong ni Amira kay Archer na siyang nakagat ang pang-ibaba nitong labi. So, hindi ka pala ganun ka inosente. Pagpapatuloy ni Amira sa gustong sabihin ni Archer. At nang tumango ang binata, muling natawa si Amira. Hindi lang naman kasi ikaw ang nauna. Many have tried. Nung narealize ko ang galawan nila, nababasa ko na rin ang gusto ng ibang lalaki na lumapit sa akin. Kaya, hindi ganun kahirap para mapaisip sa gusto mo. Sa gusto mo ba ako? What if yes? Tatanggihan mo ba ako agad? I never had a boyfriend or official manliligaw. Baka mapagod ka habang nililigawan mo pa lang ako. Baka rin matanto mo na hindi ako tulad ng iniisip mo kapag naging tayo. Eddie, we'll get to know each other first. Then, tignan natin kung ano mangyayari sa susunod. Kababalik ko lang naman dito. Hindi na ako aalis pa rito sa Pilipinas. Lalo na, at may rason ako para manatili. So, why don't you think about it? Balik ni Archer na siyang ikinangiti naman ni Amira. Oh my God, hindi ko alam na magiging ganito kadali ang lahat. He is stupid, ha? Paniguradong, hindi rin kami nakwento ni Clara sa kanya. Hindi nito sinabi panigurado na ang yaman na meron ng babaeng yun ay hindi sa kanya. Pero ayos lang. Pagkatapos ng 3 taon, makakabalik na rin ako sa wakas sa buhay ng babaeng yon. Tura ni Amira sa likod ng isipan niya. Inilahad ni Amira ang kanyang kamay sa harap ni Archer na siyang nagtaka. Your phone. Gusto mong kunin ang number ko, di ba? Sagot ni Amira sa pagtatakang lumukob sa mukha ni Archer. Mabilis namang nagliwanag ang mukha nito. Bago ibinigay kay Amira ang kanyang cellphone, tinipa ni Amira ang kanyang phone number sa cellphone ni Archer. Bago ito, binalik kay Archer. Mira, Ganda ng pangalan mo. I'm Archer. Sana sagutin mo ang tawag o text ko kapag nagkataon. Sure. Call or text me anytime. Sagot pa ni Amira at tumalikod na. Muli pang nilingon ni Amira si Archer para kawayan to. Nang muling tumalikod si Amira, agad na bumalik sa pagiging malamigang ekspresyon ng kanyang muka. Finally, after 3 years, may paghihiganti ko na rin kayo, Daddy at Azira. Sisiguraduhin ko na walang magagawa ang Clara na yon kung di lumuhod sa harap ko para magmakaawang pakawalan ko siya. But no, I won't. Hindi siya naawa sa atin nun, kaya walang rason para maawa din ako sa kanya. Did something good happen? Nakangiting nag-angat si Archer ng tingin sa kanyang inang si Clara. 4 na linggo, simula nang maging chatmate at callmate niya si Amira. Minsan, nagkikita pa ang dalawa para mag-date. Kaya mas naging malapit ang mga ito. O mas tamang sabihin na mas lalong nahuhulog si Archer kay Amira. Sinabihan naman na kita sa babaeng gusto ko, ma'am, right? She is very pretty. Bala kong tanungin siya kung pwede ko ba siya maging girlfriend. Kapag sinagot niya ako, dadaling ko siya dito sa mansyon para makilala mo siya. She is very lovely person. Magugustuhan mo siya panigurado. Kaagad na pangiti si Clara sa narinig. Simula nang ipadala ni Clara ang kanyang anak sa States, nagtanim na ito ng galit sa kanya. Ni hindi kinausap ni Archer ang inapagbalik niya sa Pilipinas. Nagsimula lamang si Archer na kausapin si Clara pagkatapos nitong makilala si Mira
o mas kilala bilang tawag na Amira. Paniguradong magugustuhan ko ang babaeng yan. Dalhin mo siya talaga dito sa mansyon ha. Para pag naging kayo na, ipagluluto ko kayong dalawa. Sagot ni Clara at hinaplos pa ang balikat ng anak na hindi iwinaksi ang kanyang kamay. Mas lalo lamang gumaan ang pakiramdam ni Clara sa babaeng kinikita ni Archer. Lingid sa kaalaman ni Clara na kapag dumating ang araw na dadalhin ni Archer si Amira sa mansyon nila, ay ang araw ng pagbagsak niya. Binisita mo ang kapatid mo? Tanong ni Rasha kay Amira pagpasok nito sa bahay nila. Yeah, sinabi ko sa kanya na matutupad na rin sa wakas ang hiniling niya sa akin nun. Hindi rin magtatagal, mawawala na sa landas naming lahat si Clara. Wala ka bang nararamdaman talaga para kay Archer? Paniguradong masasaktan siya kapag nawala ang mom niya. Nawalan din naman ako, Rasha eh. Alam mo kung gaano kasakit ang mawala sa buhay mo ang taong pinakamamahal mo. Lalo na ang tatay ko at ang kapatid ko. At alam kong si Clara ang may gawa nun. I've lost mine. Twice, Rasha. By force. Kaya walang rason para kaawaan ko si Archer. Kahit matuto pa akong mahalin siya, ng totoo, walang rason para piliin ko siya. Sisirain ko pa rin ang buhay ng nanay niya. Katulad ng ginawa nito sa amin nun. Mariing putol ni Amira sa kaibigan niya na napabuntong hininga na lang. Mag-iingat ka kung ganon. At kung mahulog ka man kay Archer, ay sana sabihin mo muna sa kanya ang totoo. Huwag mong hayaan na mabuhay siyang walang alam sa nangyari sa'yo. Baka lang, Amira. Baka lang. At sa kabila ng lahat, ikaw pa rin ang piliin niya. Hindi lang dahil sa nararamdaman niya sa'yo, kundi ay dahil yun ang gusto niya. Ang piliin ka ng kusa. Paalala ni Rasha bago siya umalis. Nasa ganoong sitwasyon si Amira nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tignan ni Amira kung sinong tumatawag, bumungad sa kanya si Archer. Nawalan si Amira ng gana makapag-usap sa binata. Pero dahil may plano siya at ayaw niyang masira yon, pinili niyang sagutin ang tawag. Hi, napatawag ka. May problema ba? Bungad ni Amira kay Archer habang pinipilit ang sariling magmukhang masigla. You sounded off. May nangyari ba? Hindi inaasahan ni Amira na mapapansin ni Archer ang pagbabago sa boses niya. Bakit mo alam? Mahinang tanong ni Amira habang wala sa kanyang sarili. At nang matanto ni Amira ang sinabi niya, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Dahil gusto kita? Namiss mo ko, no? Kaya siguro ang tamlay mo bigla. Pagbibiro ni Archer na siyang ikinatawa ni Amira. Kapal din ang mukha mo, no? Wala kaya ako rason para mamiss ka. Ikaw panigurado nangungulila ka sa akin ngayon. Kaya ka tumawag dahil gusto mo ako makita. Ganting sabi ni Amira. Hala, paano mo nalaman? Pagpepeke pa ni Archer ng gulat na wala sa sariling ikinangiti ni Amira. So, kita tayo? Namiss kita eh. Gusto kong i-date ka sana. Ito talaga ang balak mong gawin, no? Gusto mo lang talaga akong i-date? Nanunuyang sabi ni Amira na siyang ikinatawa ni Archer. Gano'n na nga. Yun nga ang gusto ko mangyari. Namiss nga kasi kita. Gusto ko makita ka. Kahapon pa sana kaso may ginagawa ka. Kaninang umaga rin kaso umalis ka kasi may gusto kang bisitahin. Oh, about the person you visited. Kumusta siya? Naging maayos ba ang pagkikita niyo? Natigilan si Amira sa huling naging tanong ni Archer sa kanya. Muli siyang natauhan. Ayaw nang patagalin pa ni Amira ang nangyayari. Gusto niya nang ipaghiganti ang kanyang ama at kakambal mula kay Clara. Naghintay siya ng 3 taon at ngayong maayos na ang lahat, wala nang rason pa para magdalawang isip siya. Ayos lang naman, naging maayos yung pag-uusap namin. Right, saan tayo magkikita? Pag-iiba ni Amira sa usapan. Kaagad namang sinagot ni Archer kung saan sila magkikita.
Nagbihis kaagad si Amira para mapuntahan si Archer. At sa pagdating niya doon, bumungad sa kanya si Archer na nakatuxedo suit habang nakatayo sa gilid ng isang candlelit dinner. Wow! Para saan lahat ng to? Manghang tanong ni Amira at titig na titig sa mesa. Well, sobrang tagal na rin simula na magkakilala tayo. Kaya naisip ko lang kung handa ka na ba para maging... Hindi natapos ni Archer ang kanyang sinabi dahil inunahan siya ng hiya na siyang ikinangiti ni Amira. Gusto mo na ako maging girlfriend? Officially? Tanong ni Amira at dahan-dahan siyang tumango dito. Gustong gusto kita, Amira. I really love you. Sobrang bilis man ang pangyayari pero totoong gusto kita. Gusto kita makasama ng mas matagal pa. Kaya kung hahayaan mo ko, gusto ko sana maging nobyo mo. I want to be yours, Amira. Sa'yo lang. Sagot ni Archer at napalunok pa dahil sa kaba. Fine. Simula ngayon, tayo na. Sagot ni Amira at mabilis nilapitan si Archer at sinakop ang labi ng lalaki. Mom? My girlfriend. Mula sa pagkakatalikod, ay hinarap ni Clara sina Archer at Amira. Bumagsak ang hawak na kutsara ni Clara nang magtagpo ang tingin nila ni Amira. Hello po. Ikinagagala ko yung makilala. Ako nga po pala si Amira. Or Mira for short. Bati ni Amira kay Clara habang may matamis na ngiti sa kanyang labi. Nagulat ka no? Nagulat ka na buhay pa ako? Pwes, marami pa akong bagay na pwede mong ikagulat. Tura ni Amira sa likod ng isipan niya habang pinapakalma ang kanyang sarili. Isang pilit ng ngiti ang umalpas sa labi ni Clara bago pinulot ang nabitawan niyang kutsara. Pasensya na. Nagulat lang ako. Ang ganda mo kasi, Iha. Ngayon ko lang nakita ang girlfriend ng anak ko kaya medyo kinakabahan din ako. Buti na lang nandito na kayo. Tapos na rin ako magluto. Handa na ang pagkain. Ilalagay ko muna ito sa sink. Archer, anak, paupuin mo na ang girlfriend mo. Dagdag na sabi ni Clara bago ito tumalikod. Naikuyom ni Clara ang kanyang kamay nang makapasok siya sa loob ng kusina. Kahit hindi mapakali si Clara, bumalik pa rin siya sa hapagkainan para makasama ang mga ito. Hindi matignan ni Clara si Amira sa mga mata nito. At kapag ginagawa niya, kitang-kita niya kung paano mandilim ang ekspresyon sa mukha ni Amira. Ito, specialty ko ito. Masarap ito. Nauutal na saad ng babae. At inilahad ang isang buttered shrimp. Sorry po, tita. Hindi po kasi ako pwedeng kumain ng shrimp. May allergy po kasi ako sa ganyan. Pagtanggi ni Amira, na ikinaawang ng labi ni Clara. Oh, is that so? Marami pa ako niluto na iba. Pumili ka na lang. Sabi na lamang ni Clara. Napatingin-tingin si Archer kina Clara at Amira. Pakiramdam niya, may alam ang mga ito na hindi niya alam. Kaya na matapos silang kumain, sinundan ni Archer si Amira na magpaalam itong lalabas lang. Mas lalo na puno ng pagtataka mukha ni Archer nang tila alam na alam ni Amira kung saan ito dadaan. Na tila ba nakatira ito sa mansyon na yun. Kanina ka pa sunod na sunod sa akin. May tatanong ka ba? Natigilan si Archer nang biglang lumingon sa kanya si Amira. Ngayon niya lang napansin na nasa garden na sila. Bakit alam na alam mo kung saan dadaan? Ngayon lang naman kita dinala dito hindi ba? Ngayon lang kita pinakilala kay Mom. Tura ni Archer na siyang ikinangisi ni Amira. Ba't di mo itanong sa ina mo? She knows the truth better than I do. Anong ibig mo sabihin? Kunot noong tanong ni Archer. Wala akong balak sabihin sa'yo to. Dahil sa totoo lang, nagsisimula na rin ako magustuhan ka. Pero hindi sapat ang pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo para hindi ko gantihan ang ina mo, Archer. Minsan niya na rin kaming sinira. 2 buhay ang nawala sa akin. Dahil sa kanya, pinatay niya ang ama ko at kakambal ko.
Kaya hindi ako basta-basta aatras sa gagawin ko to kahit magmakaawa ka pa. Determinadong sabi ni Amira. Kaya napaawang ang labi ng lalaki. Pinatay? Pinatay ni Mamang Dad at kakambal mo? That's right. 17 years old kami na kakambal ko. Nang biglang dumating sa buhay namin si Clara. Kamamatay lang ng mami namin kaya broken hearted si Daddy. Sabi niya may bago siyang nagugustuhan. Kaya chinek namin. And it was Clara. Akala din namin nakakambal ko magugustuhan namin ng mami mo. Pero nakita namin agad ang totoo niyang kulay. Kaliwat ka ng lalaki, Archer. Kahit saan siya magpunta may kahalikan siya. And then, my father and your mother got married. Pero anong ginawa ng nanay mo? Pinapatay niya si Daddy. Nagbayad siya ng mga lasing para saksakin ng tatay namin. Di pa siya nakontento. Dahil para lang makuha mga yaman namin. Hinahabol niya kami at gustong ipapatay ng kakambal ko. Pareho kaming nahulog sa bangin. At ako na lang ang nabuhay sa aming dalawa. Kaya kung pipigilan mo ako, mabibigo ka lang. Papatayin ko ang nanay mo, Archer. Igaganti ko ang 2 taong nawala sa akin. Sagot ni Amira at tumalikod para titigan ang malawak na garden. Hindi na nakaimik pa si Archer. At nang bumalik sila sa loob, ganun pa rin ang nangyayari. Oh, nandito lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap, lalo ka na, Amira. Peke ang ngiti na sabi ni Clara kay Amira. Masyado nang madilim. Ginagabi ka na ng sobra. Ba't kaya hindi ka muna matulog dito sa amin? Marami kaming kwarto. Dagdag na sabi ni Clara na siyang may binabalak. Nang marinig ni Archer yon, kaagad siyang napatingin sa ina. Ngunit hinawakan lamang ni Amira ang kamay niya. Sige po, tita. Gusto ko rin po kasi makasama si Archer na matagal. Namiss ko po kasi ng sobra yung anak niyo eh. Sagot ni Amira at yumakap pa kay Archer na siyang napalunok na lamang. Good! Ihahanda ko ang kwarto mo kung ganon. Dahan-dahan ang paglingon ni Clara sa paligid niya. Sinilip niya ang kwarto ni Archer kani-kanina lang. At mula sa malayo, kita niyang nakaumbok ang kama. Hindi niya na nilapitan pa ito at baka magising si Archer at malaman ang balak niyang gawin. Nang buksan ni Clara ang pinto kung saan natutulog si Amira, agad siyang pumasok. Ang himbi nga naman ang tulog mo. Nakalimutan mo na ata kung anong ginawa ko sa inyo, Amira. Ngayong bumalik ka, hindi na ako papalpak pa ulit tulad nun. Magtatagumpay na rin ako sa wakas na patayin katulad ng ginawa ko sa ama mo. Gigil na sambit ni Clara at mabilis na kumuha ng unan. Balak ni Clara na patayin si Amira sa pamamagitan ng pagtakip ng unan sa mukha nito para pigilan ang paghinga nito. Nang takpan ni Clara ang mukha ni Amira, malakas niya yung ginawa. Idiniin ni Clara ang unan sa mukha ni Amira. Nanlilisik ang mga mata niya sa kagustuhan niyang mawala sa landas ang babae. Mamatay ka na! Mamatay ka na! Sigaw pa ni Clara hanggang sa biglang sumulpot sa likod niya si Archer, na ngayon ay umiiyak na. Malakas na hinampas ni Archer si Clara ng baril sa likod nito. Kasabay ng pagkahimatay ni Clara, ay pagbangon ni Amira habang hinihingal ng sobra. Mabilis namang nilapitan ni Archer ang nobya. Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Archer kay Amira na napatingin sa nahimatay na si Clara. Bakit ka pumayag sa gusto ko? Alam mo naman ang bala kong gawin, di ba? Hindi ko gustong buhayin ang ina mo, Archer. I'm planning to kill her. Napabuntong hininga si Archer. Gusto niyang ipagtanggol ang ina. Ngunit nagawa na nito ang mga bagay na ayaw niyang gawin ito. Bago sila bumalik kanina sa loob ng mansyon, sinabi ni Amira kay Archer na paniguradong pipigilan siya ni Clara na umuwi para mapatay siya nito sa mansyon. Kaya pineke ni Archer ang pagkakatulog niya. Naglagay lamang si Archer ng unan sa kama at binalot yun ng kumot bago siya nagpunta sa kwarto ni Amira para hintayin ang pagdating ni Clara. Gising din si Amira noong mga oras na yon. Hinihintay lamang na gawin ni Clara ang binabalak nito para ipakita kay Archer na maitim ang budhi ng sarili nitong ina. Akala ko nagbago na siya.
Nabuntis siya noon at iniwanan. Ako ang naging bunga noon. Nung bata pa ako, pinapaalagaan niya lang ako sa mga taong binabayaran niya, habang kung sino-sinong lalaki ang sinasamahan niya. Sabi ko sa kanya na hindi ko naman kailangan ng pera, na sapat na sa akin na makasama siya, kahit konti lang ang kainin namin. Sinabi ko naman na sisipagan ko ang pag-aaral ko, para makapagtrabaho ako at mabigay ko sa kanya lahat ng gusto niya. Pero nakapatay siya. She killed people for money. Gustuhin ko ba ipaglaban ang sarili kong ina? Kailangan niya pagbayaran ng ginawa niya. Not my way or ways of the law. Kung hindi ang kagustuhan mo, dahil ikaw ang nawalan, hindi ako ang batas. Mahabang sagot ni Archer. At totoong mahal kita, Amira. Totoong mahal kita. Na kung gugustuhin mo makasama pa rin ako pagkatapos ng paghiganti mo, maghihintay ako. Lilipad ako pabalik ng States sa susunod na linggo. Kung gusto mong manatili at makasama ako, sana dumating ka para pigilan ako. Hindi alam ni Amira ang isasagot kay Archer, pero hindi niya isasara ang puso niya sa pagkakataon na yon. Nang maiwan na lamang si Amira, nagtawag siya ng mga tauhan niya at bitbit ang walang malay na si Clara. Nagpunta sila sa lugar kung saan namatay si Azira, ang bangin kung saan sila napilitang talunin. Kundi ako niligtas ng dad ni Rasha, paniguradong hindi ako magtatagumpay sa gusto ko. Salamat, Tito Rudolph. Salamat, dahil tinulungan mo ako nun. Tura ni Amira sa kanyang isipan. Matagal nang namatay si Rudolph sa sakit nito sa baga. Ngunit hindi nag-iba ang tingin ni Rasha kay Amira. Tinuring pa rin siya nitong kapatid, kahit pa alam nito ang balak na gawin niya. Gising! Sigaw ni Amira at malakas na sinampal ang pisngi ni Clara. Nakatali na ito ngayon habang nakaupo sa isang upuan. Habang sa likod nito ay ang bangin. You! Sigaw nito na magising. Hindi mo siguro inaasahan ang nangyari, no? Your son just betrayed you? Katulad ng kung paano mo tinraidor ang ama ko. Kahit kabaitan lang naman ang binigay niya sa'yo. Punong-puno ng galit na sabi ni Amira. Kasalanan niya yon dahil nagpauto siya sa akin. Ah! Sigaw ni Clara nang muli siyang sampalin ni Amira. Masasabi mo pa kaya yan kapag tinulak kita at nahulog ka sa bangin na nasa likod mo? Nanunuyang tanong ni Amira, dahilan para manlaki ang mga mata ni Clara. Anong bangin? Nasaan tayo? Saan mo ko dinala? Sigaw ni Clara. Dito lang naman kami tumalo ng kakambal ko. Naalala mo pa ba, Clara, kung paano mo kami pinahabol sa mga tauhan mo? Kung paano gustong-gusto mo na ipapatay kami para sa yaman na gusto mo makuha? Natatandaan mo pa ba yon? No. No, Amira. Pag-usapan natin to, okay? Pag-usapan natin to. Mahal mo ang anak ko, di ba? Malulungkot si Archer kapag nawala ako. Wala akong pake sa nararamdaman ng kahit na sino, Clara. Pinatay mo ang 2 taong pinaka-importante sa buhay ko. Kaya ibabalik ko sa'yo ang ginawa mo sa kanila. Papatayin din kita. No, huwag, Amira, parang awa mo na, Amira. Huwag mong gawin to. Huwag mong gawin to sa akin. Stepmother mo pa rin ako. Oh, shut up. Shut up. Wala akong ina na tulad mo. Hindi nga kita kinilala bilang isang ina. At matagal nang patay ang Amira na kilala mo, Clara. At kahit noon pa man, ayoko na sa'yo, di ba? Hindi nga ba sampid ka lang? At ipapakita ko sa'yo kung saan nababagay ang isang sampid. Galit na sambit ni Amira at malakas na tinulak ang upuan, dahilan para mahulog yun sa bangin. Napuno ng hiyaw ni Clara ang buong paligid, hanggang sa tuluyang mawala ang boses nito. Nagtawag ulit si Amira ng tauhan para matulungan siya sa pagbaba ng bangin. Nang makababa siya, bumungad sa kanya si Clara na nakatali pa rin sa upuan nito, habang punong-puno ng dugo ang muka. Sa wakas, naipaghiganti ko na rin kayo, Dad Azira. Nagawa ko nang naipangako ko. Tura ni Amira sa likod ng kanyang isipan.
8 years later, naalimpungatan si Amira nang maramdaman niya ang pagtalon-talon ng dalawa niyang anak sa kama nila ni Archer. "Mommy, Mommy! Wakey, wakey!" Sigaw ng mga ito kay Amira habang may mga ngiti sa labi nila. Iminulat ni Amira ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang kambal niyang panganay, sina Aliana at Alyssa. Magkapareho ang mukha ng mga ito maliban sa kanilang mga nunal. Kaya agad nalalaman ni na Archer at Amira kung sino si Aliana at Alyssa sa dalawa. "Maaga pa, mga mahal na prinsesa, patulugin niyo muna ako. Daddy said he will prepare breakfast for you, Mommy. Nasa kitchen na po siya, nagkukook." Sa narinig, agad na pabangon si Amira. Hindi dahil gustong-gusto niya ang niluluto ni Archer, kundi dahil ay sobrang pangit na mga niluluto nito. Nag-hire naman si Amira ng pwedeng magturo sa asawa niya. Pero sa loob ng 3 taong pag-iensayo nito, hindi ito matutututo. Kahit sa pagluluto man lang na itlog. "Bakit yung pinaluto ang daddy niyo? Paano kapag nasira ang bahay natin? Paano kapag sumabog tayo?" Tanantang tanong ni Amira sa mga anak na pigil ang matawa sa kamamadali ng mommy nila. 8 years ago, naipaghiganti rin ni Amira ang kanyang ama at kakambal mula kay Clara. Alam ni Amira na maraming maghahanap kay Clara, kaya pasikreto niyang binigay sa mga journalist ang recorder na yon kung saan nakasaad ang ginawa ni Clara sa ama nila at kung paano ito nagpadala ng mga tauhan para patayin sina Azira at Amira. Naging usap-usapan yun sa buong Maynila hanggang sa maraming theory ang lumabas na kesyo nahiya raw si Clara sa ginawa nito kaya nagtatago ngayon. Meron namang nakaisip na baka nagpakamatay si Clara dahil sa sobrang pagsisisi sa ginawa nito. Pero wala ni isa ang totoong nakaalam sa nangyari hanggang sa humupa na rin ang usap-usapan patungkol dito. "Archer! Archer!" Sigaw ni Amira. Di bali nang pumiyok siya basta maabutan niya lang ang asawa na hindi pa sinusunog ang kanilang kusina. Bumungad sa kanya ang asawa na nakataksido habang nasa tabi ng mesa kung saan may nakahandang bonggang breakfast. Bigla, naalala ni Amira ang gabi kung kailan siya inaya ni Archer na maging nobya nito. "Akala ko nagluto ka talaga." Tura ni Amira at natawa habang sapu-sapu ang kanyang dibdib. "Kinabahan ka naman masyado. Nasusunog ko lang naman yung niluluto ko ah. Hindi ko pa naman nasubukang magpasabog ng kalan." Sagot ni Archer. "Well, you still scared me. Wala pa nga nangyayaring ganun. Pero hindi malabong mangyari yun, okay?" Naiiling na sabi ni Amira at nilapitan na ang asawa na aliw habang nakatingin sa kanya. Bumaba ang tingin ni Archer sa mga paa ni Amira na walang suot na tsinelas bago natawa na lang. "Halatangang tinakot kita ng sobra. Niwala kang bihis. Nakalimutan mo rin magsuot ng tsinelas." Mabilis na napatingin si Amira sa kanyang paa, kasabay ng pagpula ng kanyang pisngi. Tama si Archer. Sa kamamadali niya kanina, wala siyang suot na tsinelas at nakapantulog pa rin siya. "Come on, magbihis ka na." Ay nako, ang kabal talaga na yon. "Ang kukulit, ang sabi ko lang naman, gumawa sila ng paraan para pababain ka. Nagawa nga nila pero tinakot ka naman." Napanguso si Amira at nilapitan niya si Archer at inakbayan. "Bakit kasi ngayong umaga ka pa naghanda ng ganitong klaseng handa ang aga-aga pa?" "Magiging abala ako mamaya sa trabaho. Kaya bago ako maging abala ng sobra, gusto ko makasama ka muna syempre. Wedding anniversary natin. Hindi ko ito ipagpapalit sa kahit anong trabaho. Ikaw muna bago ang iba." At pagkatapos ng sinabi, hinagka ni Archer ang labi ni Amira. 8 years ago, nang magawa na ni Amira ang gusto niya at nag-isip na siya ng susunod na gagawin. Wala na si Clara. Ngunit pakiramdam niya may kulang. Hanggang sa biglaang nag-text si Archer para magpaalam sa kanya. Doon, natanto ni Amira na si Archer ang kulang sa buhay niya. Kaya sa araw kung kailan aalis si Archer, humabol si Amira sa airport para pigilan ito sa pag-alis. Pagkarating ni Amira doon, siya ring paglabas ni Archer sa airport.
Hindi rin pala kaya ni Archer na malayo sa kanya. Kaya sa kabila ng lahat, mas pinili ng dalawa na manatili sa tabi ng isa't isa. "Wow, Mommy, you look pretty!" Puri ni Alyssa sa kanyang ina na umiikot-ikot pa. Nakapagbihis na si Amira at ang tagatingin ng kanyang damit ay ang mga anak niyang babae. "Mai-in-love ulit si Daddy, Mommy! Eee!" Tura ni Aliana na siyang ikinatawa niya. "Anong mai-in-love? Saan niyo nakuha mga salitang yan, ha?" Humagikik naman ng mga bata. "Sabi po kasi ni Tita Ninang Rasha, in love na in love daw si Daddy sa inyo. Kaya kapag daw po titig na titig sa inyo si Daddy, ibig sabihin nun, love ka niya. My twin is right. Daddy always stare at you po, Mommy. Ibig sabihin love na love ka niya." Saad ng kambal. Natawa na lamang si Amira sa sinasabi ng kanyang mga anak. Sabay na bumaba ang tatlo sa pagkainan ng kanilang bahay. Hindi yun ang dating mansyon nila Amira, dahil mas pinili niya ibenta yon at magpagawa ng bago na mas maliit. Ngunit kahit hindi yun kasing laki ng dati nilang mansyon, punong-puno naman ang pagmamahalan at kasiyahan ng kasuluk-sulukan ng bahay na yon. "Daddy, Daddy, look! Mommy is pretty!" Sigaw ni Alyssa at itinuro ang kanyang ina na siyang nakasunod sa kanila. "She is?" Manghang sabi ni Archer, habang kumikis na pa mga matang nakatitig kay Amira na namula ang magkabilang pisngi. Si Daddy in love na naman!" Tura ni Aliana na humagikik pa. Natawa na lamang si Archer sa sinabi ng kanyang mga anak. "Ang ganda nga naman talaga ng asawa ko." Bulong ni Archer sa tenga ni Amira na nahampas ang balikat niya. "Ano ba? May mga bata?" "Meron nga. Bakit? Gusto mo ba dagdagan natin na isa pang kambal?" "Aw! Sakit ah!" Daing ni Archer habang may ngisi sa kanyang labi nang kurutin ni Amira ang kanyang tagiliran. "Sorry na. Namiss lang talaga kitang asalin na sobra. Pero kung papayag ka, pwede naman nating dagdagan na isa pang set ng kambal yung panganay natin." "Ayos sana, no? Kaso sa ating dalawa, ikaw pa itong mas naghihirap kapag buntis ako. Nakalimutan mo na yata na ikaw ang naglihi para sa amin ng kambal mo. Ikaw ang nahimatay nung nanganak ako. Tapos gusto mo pang dagdagan natin." Tura ni Amira kay Archer na siyang napanguso. "Mahal mo pa rin naman ako kahit nahimatay ako, di ba? Hindi pa rin nagbabago ang pagtingin mo sa akin, hindi ba?" Sunod-sunod na tanong ni Archer kay Amira na siyang unti-unting nadadala na sa pakyut ng kanyang asawa. "Sabi ko na nga ba, at di dapat ako nagpunta. Nag-isip talaga ako ng sobra kung magdi-date ako ngayon eh. Pero naisip ko na sa gabi nyo na lang palaging ginagawa ang ganito. Pero naisip ko rin na baka busy si Archer kaya paniguradong gagawin nyo ang ganitong bagay sa umaga. Dahil para sa kanya, asawa mo na bago trabaho. Sana pala nakinig na ako sa sinasabi ng utak ko." Nagulat sila na makita ang tumatango-tangong si Rasha at nakapamewang sa harap ng pinto. "Wala ba kaming rights na mag-date? Wedding anniversary namin ngayon. Kaya syempre magdi-date kami kahit dito lang sa bahay. Ikaw, ba't ka nandito?" "Nandito ako para ipaalala sa iyo ang trabaho mo, madam. Marami na nakapila sa flower shop. Pero wala sa akin ang susi ng shop." Sagot ni Rasha sa sarkastikang boses. "Hindi ko kaya kasalanan na naiwala mo yung spare key mo. Sabi ko naman kasi sa'yo na mawala na ang lahat, wag lang ang susi mo sa shop. Naku, Rasha ha?" Sagot din ni Amira pabalik at inirapan pa ang kaibigan na siyang napasimangot. Kinuha na lang muna ni Amira ang susi sa flower shop para ibigay sa kaibigan. Pero sa pagbalik niya, sa pagkainan, 5 upuan na nakapalibot sa mesa kung saan nakahanda ang breakfast. Ngumiti ng ubod ng tamis si Archer sa asawa nang tumabi ito sa kanya. "Hep! Yan tinginan nyo na yan ah. Kakaiba yan. Huwag muna kayo maglandian sa harap ko please lang. Kumain na tayo. Mamaya na yan. At baka lang gamin lahat ng pagkain natin dito." Putol ni Rasha sa kaibigan nang makita ang uri ng tinginan na binibigay nito sa isa't isa.
Hindi ka kasi makarelate, no? Kasi wala kang asawa. Mag-asawa ka na kasi. Kami pa iniistorbo mo eh. Gusto ko lang naman maglambing sa asawa ko. Ano naman kung kakikita lang namin kanina? That's true love, Rasha, okay? Ganon kapag mahal na mahal niyo ang isa't isa. Kung sa bagay, no boyfriend since birth ka nga pala. Hello girl, malapit ka na mag-30 pero ni boyfriend wala ka. Paniguradong umiiyak na si Tito Rudolph ngayon sa langit. Ikaw? How dare you? Ako kaya naging bridesmaid mo sa kasal niyo ni Archer. Ako rin na nag-alaga sa kambal mong anak. Nung gusto niyo magbakasyon sa Italy, tas ganito ang ginagawa niyo sa akin? How dare you? Sigaw ni Rasha sa pabirong boses, ngunit inirapan lang to ni Amira. Kailan ka po magkaka-baby, Ninang Rasha? Inosenteng tanong ni Alisa kay Rasha na napakurap-kurap. Gusto po namin ng kambal na kalaro, Tita Ninang. Gusto po namin ng maraming friends. Wife, tulungan mo ang kaibigan mo. Baka wala kang maging katulong mamaya sa flower shop kapag nahimatay dito si Rasha. Tatawa-tawang saad ni Archer. Sa huli, pinigilan ni Amira ang mga anak niya sa pagtatanong kay Rasha at pinakain na lamang ang mga ito. Napuno ng ingay ang buong bahay nang mag-iba na naman ang usapan nila. Hindi man ganon kalaki ang hapagkainan tulad ng dating nakasanayan ni Amira, punong-puno naman ang init ang puso niya sa kabila ng lahat. Mahal na mahal ni Amira ang kanyang pamilya. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niya na walang kahit na sino ang makasisira ng pamilyang kanyang binuo. The End.